Bahay na walang kuryente. Walang water connection. Nag-iisang bahay sa isla. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng misteryosong The Lonely House na ito at bakit ito itinayo? Pahirapan ang pagpunta sa isla. Walang ginawang daungan o dock, kaya habang hinahampas ng alon ng bangka ay kailangan mong tumalon sa madulas na pampang. At mula dito gamit ang lubid ay aakyatin nila ang madulas at matarik na bangin. Kahit nga daw naka-life vest ka, kung mahuhulog ka sa dagat habang winter, meron ka lang 1 oras para mabuhay, dahil hatid ng nagyayelong tubig ay kamatayan. Sa timog baybayin ng bansang Iceland matatagpuan ang isla ng Elliday. Ang islang ito ay may lawak na 4.5 square kilometers o katumbas ito ng 450 hectares. At sa gitna ng isla ay mararating mo ang pinakamalungkot na house sa mundo. Ito ang sinasabing pinakamalungkot na tahanan sa mundo. Kung titingnan kasi natin, tila nag-iisang bahay lang ito sa isla. At ang isla ay malayo sa mainland. Kaya naman kumalat ang iba't ibang teorya tungkol sa misteryosong bahay na ito. May mga naniniwala na ito ay pugad ng isang kulto. Lumutang din ang kwento na isa itong secret facility ng gobyerno bilang paghahanda sa isang nuclear war. Pero ang totoo ay wala talagang misteryo o nakakatakot na kwento tungkol sa Loneliest House. Kung may nakakatakot man, ito ay ang paraan para marating ito. So ano nga ba ang totoo, bakit ito itinayo? Ang totoo, ginawa pala ang Loneliest House para sa isang napaka-praktikal na kadahilanan. Isa itong lodge na pagmamay-ari ng Elliday Hunting Association. Una silang nagtayo ng bahay dito noong 1950s. Walang permanenteng nakatira dito. Ang purpose lang nito ay para maging pansamantalang tuluyan ng mga hunters na nanghuhuli ng mga ibon, na tinatawag nilang puffin. At ganito sila manghuli ng ibon. Sa loob ng bahay ay may komportableng sala, mga higaan na kayang mag-accommodate ng 30 katao. Meron kitchen na may refrigerator at stove. Walang kuryente dito, kaya lahat ay gas power. Walang supply ng tubig dito, pero may running water pa din sila galing sa inipon na tubig ulan. May pantry kung saan nakastock ang mga pagkain. May CR at may workshop na may iba't ibang mga gamit pang maintain ng bahay. Matapos manghuli ng mga ibon, ay pwedeng mag-ihaw sa labas at i-enjoy ang napakagandang view ng isla. At hindi daw naging madali ang pagpapatayo nila ng bahay na ito. Dahil bawat kahoy, pako, lahat ng construction materials ay mano-mano nilang hinakat paakyat sa madulas at matarik na bangin. Sa ngayon ay nanatiling nakatayo ang tinaguriang Loneliest House ng Elliday. Bukas ito sa mga turista na gustong maranasan kung paano nga ba manirahan sa isang lonely house. Ikaw, kung may pagkakataon kang mapuntahan ang Lonely House, pupunta ka ba? Comment down below at share mo din ang idea mo, gusto namin mabasa yan. Alright, bye Puffin! Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.